One Piece Episode 1127, pinamagatang Luffy vs Kizaru. Dahil kay Kizaru nasira ang plano nila Vegapunk na tumakas, nagpatuloy ang labanan nila Kizaru at Luffy na ka-Gear 5. Sinabi ni Kizaru kay Luffy na you're quite big at sinabi ni Luffy na hindi niya daw ibibigay kay Kizaru si Vegapunk, at sagot naman ni Kizaru na let me do my job. Hinampes papalayo ni Luffy si Kizaru. Natuwa si Brook dahil nakita niya na daw sa kanyang mga mata ang bagong form ni Luffy si Joy Boy. Sinabi ni Nami na tumakbo nada sila habang wala pa si Kizaru. Nakita ni Vegapunk si Bonnie na tumatakbo. Tinanong ni Chopper si Atlas kung saan ito papunta at sabi ni Atlas na pupunta daw siya sa may dagat para hindi manalo ang mga taga-Pacifistas. At sabi naman ni Edison na kung sino daw ang makakakontrol sa Pacifista ay siya ang mananalo sa laban. Sinabi ni Vegapunk na sasama siya kay Atlas at pinigilan ito ni Usopp dahil maraming nakaabang kay Vegapunk, at sinabi niya kay Franky na si Bonnie ay papunta na daw sa ibaba. Nagpasalamat naman si Franky na buhay pa si Bonnie dahil sinipa ito ni Kizaru at buna ang loob ni Vegapunk at sinabing i-deactivate na daw ang barrier. Sa kabilang banda naman ay nagalit si Sanji kung bakit daw sinipa si Bonnie at nag-apoy ito. Sabi ni Jinbei na nakuha nada nila ang kagamitan ni Vegapunk at papunta na daw sila sa baba at magkikita daw sila sa may exit, at kumari pa na nga sila. Di makapaniwala ang babae na nakayanan daw ni Luffy si Kizaru, at sabi naman ni Franky na wala daw makakatalo sa kanilang leader. Muntik makita si Bonnie ng mga Marines, at inatake niya ang Marine isa-isa. At ginawa itong mga bata at matanda at sinabi ng mga Marine na puntahan daw ang town center at atakihin si Bonnie. Kung akala ni Bonnie na mahuhuli na siya, nakita pala ng mga Marines ang katawan ni Sentomaru, at patay na daw ito. Sa pagbagsak pala ni Bonnie ay niligtas siya ni Sentomaru, at sinabi na tumakbo na daw si Bonnie, at patuloy sa paghahanap ang mga Marines kay Bonnie. Sa kabilang banda naman ay naglaban sila Zoro at Rob Lucci. Sinabi ni Luffy kay Zoro kung kailangan ba daw niya ng tulong, at sinabi naman ni Zoro na mag-focus na lang daw siya sa paglaban ni Kizaru. Sinabi ni Rob Lucci kay Zoro na kung mapapatay niya ito ay rewarding daw ito sa kanya. Sa kabilang banda naman ay lumilipad parent si Kizaru dahil pinadala ito ni Luffy sa kalangitan. Nahirapan si Luffy kay Kizaru sa paglaban dahil sobrang bilis at sobrang liwanag daw nito. Habang gumagamit si Kizaru ng Cage Bunshin ay akala niya na tumatakbo si Luffy, ngunit plano lang pala ito ni Luffy para gamitin ang kanyang Dawn Stamp. Biglang may sumabog at nagulat si Luffy. Hawak pala ni Kizaru si Usopp at nagtaka si Kizaru kung saan si Vegapunk. Sila Vegapunk pala at sumakay sa Vegatank machine at sumama na din si Sanji kay Atlas. Ililigtas pala ni Vegapunk si Bonnie. Nakita ito ni Kizaru at ginamit ang laser, at kinain lamang ito ni Luffy na parang gummy bears. At sumama na din si Franky sa Vegatank. Inutusan ni Vegapunk si Edison na i-reactivate na daw ang barrier. Nag-report ang Navy na bumaba na daw sila Vegapunk at ihanda ang mga atake.
Ginamit ni Atlas ang kanyang kapangyarihan na kontrolin ang mga pasifista at atakehin daw ang mga Marines. At dyan nagtatapos ang ating anime kwento sa araw na ito, mga kasi-anime, kita-kits tayo sa susunod na video. Huwag kalimutan uminom ng tubig at huwag kalimutang i-like ang video na to. Ay subscribe ang channel, at ay hit ang notification bell para ikaw ang unang makapanood sa susunod nating anime recap. Salamat!